Itigil mo na ang pagbili ng mga sasakyan na may ganitong mga makina. Ayaw ng mga mekaniko sa mga ito. Nagsisinungaling ang mga may-ari tungkol dito. At ang ilan sa mga makinang ito ay madalas masira kaya't kaya na itong madiagnose ng mga mekaniko kahit nasa parking lot pa lang. Mga makinang sobrang problema na parang sila nang nagbayad sa bakasyon ng mekaniko, bangka, bahay sa tabi ng lawa at hindi bababa sa 3 diborsyo. Pag-uusapan natin ngayon ang mga makinang laging pinapaalala ng mga mekaniko at ang mga sasakyang naapektuhan. Bago mag-re-up, tandaan na may ilan sa mga makinang ito na tumatagal pa rin. May mga nabubuhay matapos tamaan ng kidlat pero hindi ibig sabihin na magandang diskarte ito. Ang unang makina, ang BMW N63 ay isang twin-turbo V8 na itinuturing na isa sa pinakamalaking kapalpakan sa engineering ng Aleman. Mukhang tiningnan ng mga inhinyero ng BMW ang isang normal na makina at naisip, alam mo kung anong kailangan nito? Mas maraming init. Sobrang daming init. Ilalagay natin ang mga turbo sa loob ng V, ang talino. Ngayon, sabay-sabay nang naluluto lahat parang Bavarian casserole. Palaging nagrereklamo ang mga mekaniko tungkol sa mga selyo ng valve stem, pagkasira ng timing chain, palyadong turbocharger, tagas ng coolant, problema sa injector, at pagkaubos ng baterya, hindi pa kasama ang sobrang konsumo ng langis. Grabe, may mga may-ari na mas madalas maglagay ng langis kaysa gasolina. Kaya naglusad ang BMW ng malaking customer care package dahil mabilis tumanda ang mga makinang ito. Ang mga BMW na may N63 na makina tulad ng 556, 157 at 50X, 550i, X650i at dito nahuhuli ang mga tao. Makakakita ka ng twin turbo V8 BMW sa 13 mil at maiisip mong ang ganda ng deal, kailangan mo ito. Mura ang kotse kasi tumakas ang dating may-ari. Hindi ito depreciation, parang witness protection lang. Sabi ng isang BMW technician, lahat ng N63 ay tiyak na mangangailangan ng malaking pagkukumpuni balang araw. Parang babala at standard feature na rin ito ng pabrika. Tingnan mo, hindi ako humuhusga. Ilang taon na ang nakaraan, muntik na akong bumili ng second hand na 700 at 50,000 dahil naisip ko, gaano ba talaga ito kasama? Sa huli, ang mga sentensyang yan ang sumisira sa milyon at natututo ang mga tao sa mahirap na paraan. Ang pangalawang makina ay napunta sa Ford F5.4 3-valve Triton engine. Ngayon, punta tayo sa Amerika. Ang 5.4 3-valve ay sobrang nakakainis na makina. Nagka-emosyonal na trauma ang mga mekaniko dahil sa mga spark plug na nababali sa loob ng makina o biglang tumatalsik na parang tumatakas sa barko. Isipin mo na lang ang paggawa ng makina kung saan ang mga spark plug ay nagiging parang isang ballistic missile. Oo, malalaking problema dito ay nababasag na spark plug, palyadong cam pacer, sira sa timing chain at oil pressure issues. Makikita mo ito sa mga maliit na F-150, Expeditions at Lincoln Navigators. Ipinagtatanggol pa ng mga tao ng Ford ang mga makinang ito. Kakaiba talaga. Dapat talaga ang mga may-ari ng Ford. May isang lalaking nagsabi, oo, 2 beses ko nang pinalitan ng timing chain system at nirebuild ang top end. Idadagdag pa niya, pinakamagandang truck na nagkaroon ako, sir. Siyempre, sobrang abusado ang relasyon. Sabi na isang mekaniko, parang sa Triton, pag inalis mo ang sira, may 3 pang lalabas na problema. Sa madaling salita, parang mechanical na arkeolohiya. Grabe. Hindi ako makapaniwala na may bumibili pa ng mga yon. Ang pangatlong makina, grabe talaga. Mga Subaru owners, pwede bang ibaba nyo muna ang mga vape pen nyo sandali? Ang EJ25 ang kilalang makina na laging kailangang palitan ang head gasket. Madalas i-report ng mga mekaniko ang sira sa head gasket, pag-init ng makina, tagas ng langis, sirang ringland at span bearing sa mga na-modify o tuned na kotse tulad ng WRX. Iyan ang problema. Mabilis i-modify ng mga may-ari ng Subaru ang kotse nila dahil parang may problema na agad ang makina kahit bagong labas sa pabrika. Makikita mo ang mga ito sa WRX, STI, Forester XT, Legacy GT at Outback. Oo, Brokeback, Outback XT style. Sabi ng isang Subaru mekaniko, umaasa lang daw ang bawat modified na EJ. Ibig sabihin yan, tama yan kahit sa medical na usapan. Masasabi ko rin kababaang loob dahil ilang taon na ang nakalipas, muntik na akong bumili ng modified STI mula kay Cody na parang energy drinks ang personalidad. Yung kotse may magkakaibang gulong, crackle tune at tambutsong sobrang ingay na parang labag na sa batas. Totoong pinag-isipan ko yon, kaya oo, naging tanga rin ako noon. Nagkakamali tayo pero tumatalino habang tumatanda. Ang pang-apat na makina na dapat iwasan, murang German luxury, lalo na ang EA888 na unang henerasyon. Makakabili ka ng Audi A4 na presyo Honda Civic kaya parang panalo ka. Pero yung timing chain tensioner sa likod parang may bantang problema.
Ang EA888 na makina ay sumikat dahil sa palyadong timing chain tensioner, matinding konsumo ng langis, carbon buildup at sira sa turbo. May mga may-ari na laging may ekstrang langis sa trunk. Sa ganung sitwasyon, di mo na kailangan ng luxury car. Parang grass cutter na lang ito. Audi A4 A5, Volkswagen GTI, Tiguan at Passat ang mga sasakyan na may issue sa timing chain ayon sa babala ng mga mekaniko. Dahil kapag pumalya ito, matatagpo ang mga valve at piston sa mataas na bilis at marahas pa. Nakakabaliw kasi patuloy pa rin bumibili ang mga tao ng ganitong kalat dahil maganda naman ang loob at alam ng Audi ang ginagawa nila, di ba? Nililihis ng ambient lighting ang atensyon mo habang unti-unting nauubos ang ipon mo. Di ka pa ni paniwala, sino bumibili niyan? Pero ang susunod na sasakyan, bilang 5 sa kasama ang palad, ay isang Chrysler 2.7 litro V6. Grabe! Hindi ito para sa performance, kundi parang pang matagalang eksperimento sa pananalapi. Ang Chrysler 2.7 ay kilala sa masamang reputasyon dahil sa sludge at bara, na parang mga mekaniko ay nag-uukay ng makina tulad ng mga paleontologo. Malalaking issue tulad ng sludge, kakulangan sa langis, timing chain, at paulit-ulit na kapit ng makina ay nakita sa Dodge Intrepid, Chrysler Sebring at Concorde. Sabi ng mekaniko, kapag hindi tama ang pagpapalit ng langis, agad masisira ang makina. Nakakakalma yan malaman. Nakita ko na ito at may kakilala akong gumagamit nito. Tandaan, abot kayang sasakyan ito para sa pamilya. Walang mas nagsasabi ng pagpapahalaga sa pamilya, kundi ang biglaang pagkasira ng makina sa 77,000 milya. Magagandang alaala, tama? Hulaan mo kung ano? Ang pang-anim ay napupunta sa madalas nating pag-usapan, ang Land Rover 5 litro Supercharged V8. Oo, Range Rover, ang opisyal na sasakyan ng mga profesional na atleta, influencer at mga taong mahilig sa mga biglaang bayarin. Kapag gumagana ang mga ito, kamangha-mangha talaga, maganda ang interior, dating sa kalsada at malakas ang makina. Sa mechanical na usapin, puro palabas lang. Lagi namang nire-report ng mekaniko ang sira sa timing chain guide, tagas ng coolant, water pump at supercharger. Mahal din ang pagpapagawa, hindi lang dahil Honda. Gusto mo ba ng financing para sa bill ng pagkumpuni? Mahal talaga. Oo, makikita mo ito syempre sa mga Range Rover Sport, Jaguar XJ at F-Type. At nagkaroon ako ng isa. Gustong-gusto ko ang F-Type at okay siya, pero 60,000 kilometro pa lang ang natakbo ko, kaya hindi ko pa masasabi kung nahanap na niya talaga ang lugar niya. Isang Land Rover technician ang nagsabing kadalasang ibinebenta ng matatalinong may-ari ang sasakyan bago umabot ng 100,000 milya. Dapat daw ay nakasulat ito sa dashboard, pero mahal ko pa rin ang Range Rover. Ang magmahal ng Range Rover ay parang nakikipag-date sa sobrang gandang taong paulit-ulit na ninanakawan ka ng pitaka. Kailangan mong tanggapin ang responsibilidad. Hindi talaga siya ang pinakamahusay o maasahan. Pang-7, grabe talaga. Dahil sobrang sama ng mga makina, kinailangan na ng tulong ng mga abogado. Nakilala ang tita dalawa dahil sa mga palyadong rod bearing, ingay, pagkasira ng makina at sunog. Oo, sunog. Tama ang narinig mo. Siyempre, bumababa ang bentahan at palaging napapansin ng mga mekaniko ang problema, kaya nagkaroon ng sunod-sunod na recall sa iba't ibang modelo. Makikita mo ang mga palpak na makinang ito sa Hyundai Sonata, Kia Optima, Santa Fe at pati sa Sportage na cute na maliit na sasakyan. May isang mekaniko na nagbiro, ang check engine light daw ay parang countdown timer lang. Oo, alam ko medyo matindi, pero sa totoo lang hindi naman talaga mali, di ba? Sa totoo lang, may punto rin ang Hyundai dahil mas maganda na ang mga bagong makina nila. Pero seryoso, mas nasira pa ng makinang ito ang tiwala ng tao kaysa sa Nissan CVT. Sige, tama na tungkol sa kanila. Kumusta naman ang Cadillac North Star? Siyempre, ang North Star na luxury V8 ay sumikat dahil sa libu-libong may-ari na nagkaproblema sa head gasket. Madalas harapin ng mga mekaniko ang sobrang init, sira sa headbolt, problema sa coolant, tagas ng langis, at kinakailangan ng matinding pag-aayos. Makikita mo yan sa Cadillac de Deville, BTS at Seville. Malungkot kasi ang gaganda ng mga sasakyang ito. Parang ang astig mo kapag nagmamaneho ka ng isa, parang mahalaga ka. Pero biglang nawawala ang dating pag may nangyari. Tulad ng coolant na biglang nawala. Sinabi ng isang mekaniko na hindi practical gastusan ang pagkumpuni ng North Star. Eksaktong ayaw mong marinig tungkol sa iyong luxury sedan. At sa totoo lang, muntik na akong bumili ng isa noon dahil 4,500 piso lang ito. Buti na lang, tinitigan ako ng matandang mekanikong kapitbahay at sabi, "Anak, wag mong gawin. Ipangako mo sa akin, pagsisisihan mo yan." Siguro, siya ang nagligtas sa credit score at katinuan ko kung tutuusin.
Ngayon sa sinabi kong yan, syempre, ano ang aral dito? Napakasimple lang. Ang murang luxury car ay maaaring maging pinakamahal mong pagkakamali sa buhay. At ang mga mekaniko, sige, sabihin na lang natin na napapansin nila ang mga problemang ito. Alam na nila agad, kapag libu-libong technician ang nagsasabi ng parehong bagay, pakiusap, iwasan mo ang makinang ito. Huwag mong pilitin ang sarili mong ikaw ang pinili. Kasi lahat ng car guy naniniwalang, iba ako, magtatagumpay ako. Alam mo kung anong mangyayari? Hindi, siguradong mali ka dyan. Sa Facebook Marketplace, may naglalarawan ng mga makina na parang baka sensor lang ang kulang. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing i-like mo ito. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung gusto mo pang manood ng ibang magagandang video, tingnan mo yung mga yon. Ang pinakamagagandang BMW na pwede mong bilhin at ang pinakamagandang Lexus. Kung gusto mo ng pagiging maaasahan, malamang yan ang bagay sa'yo. Sana makita-kita tayong lahat ulit sa lalong madaling panahon. Huwag kalimutang kumuha ng merch na ganito. Mag-uusap ulit tayo. Kita-kits, paalam!